Dumating si Jennifer sa isang maliit na bayan at umupa ng bahay sa kagubatan para sa 6 na buwan. Nandito siya upang mag-concentrate at tapusin ang pagsusulat ng kanyang libro. Sa daan patungo sa bahay, huminto siya sa isang gasolinahan kung saan tinulungan siya ni Johnny na magpagasolina. Sinubukan niyang manligaw kay Jennifer, ngunit natawa lang siya at sinabing hindi siya ang tipo nito, na aksidenteng nagtulak sa kanya palayo. Agad na humingi ng paumanhin si Jennifer, ngunit nagtawanan na ang mga kaibigan ni Johnny. Pagdating ni Jennifer sa bahay, agad siyang nagsimulang magsulat ng kanyang libro. Pinili niya ang tahimik na lugar na ito upang maiwasan ang anumang abala sa kanyang trabaho. Nagdala siya ng isang kahon ng alak sa bahay at nagbukas ng isang bote. Naging maayos ang unang gabi niya sa bahay. Kinabukasan, uminom si Jennifer ng alak habang nagsusulat ng libro, ngunit sa gabi ay nakarinig siya ng mga kakaibang tunog mula sa kagubatan. Natapon ni Jennifer ang isang baso ng alak sa kanyang paa at pumasok sa bahay upang labhan ang kanyang damit, hindi alam na may nagve-video sa kanya. Kinabukasan, habang tumatakbo sa kagubatan, muling nakarinig si Jennifer ng mga kakaibang tunog at natuklasan ang isang abandonadong bahay. Dahil sa pagkamausisa, pumasok siya upang suriin ito, ngunit walang nakitang tao. Pagbalik niya sa bahay, napansin ni Jennifer na sirang gripo at inidoro. Tumawag siya ng tabero upang ayusin ito ngunit aksidenteng nahulog ang kanyang telepono sa inidoro. Sinubukan niyang patuyuin ang telepono gamit ang hairdryer ngunit hindi ito gumana. Pagdating ng tabero na nagngangalang Matthew, inayos nito ang mga sirang tubo at labis na nagpasalamat si Jennifer, at hinalikan niya si Matthew. Masayang umalis si Matthew nang hindi tinanggap ang bayad, at ikinwento sa kanyang mga kaibigan na may babaeng humalik sa kanya, na nagbiro pa na mahal siya nito. Nagtawanan ng mga kaibigan ni Johnny, at sinabing mas astig si Matthew kaysa sa kanya. Galit na galit si Johnny at iginiit na lahat ng babae ay gusto siya, at si Jennifer ay hindi magiging eksepsyon. Kinagabihan, sinubukan ni Jennifer na tawagan ang kanyang kaibigan ngunit hindi pa rin gumagana ang kanyang telepono. Dahil sa pagkabagot, nagdesisyon siyang manigarilyo at kalaunan ay nakatulog. Alas 4 ng umaga, nagising siya sa kakaibang mga tunog mula sa labas. Lumabas siya at nakita ang isang patay na ibon sa kanyang pintuan, kaya't agad siyang bumalik sa loob ng bahay. Nilapitan niya ang kanyang laptop at napagtanto niyang hindi siya nag-iisa sa bahay. 4 na lalaki ang pumasok at pinalibutan siya. Kinuha ni Stanley ang kanyang kamera at sinimulang i-record ang lahat. Inakusahan ni Johnny si Jennifer ng pagnanakaw ng pera mula sa kanyang kaibigan. Sinimulan ng mga lalaki ang paghawak sa kanyang mga gamit at pagsira ng mga kasangkapan. Inutusan ni Jennifer na umalis sila ng bahay, sinabing tumawag siya ng pulis, ngunit hindi tumigil si Johnny. Binalaan siya ni Johnny gamit ang isang bat at inutusan siyang ipakita ang kanyang ngipin. Nang tumanggi si Jennifer, pinalo siya ni Johnny sa ulo ng ilang beses. Pagkatapos, hinugot ni Johnny ang kanyang baril at binyantaan si Jennifer, iniutos kay Matthew na habarin ang kanyang mga damit at lumapit sa kanya. Si Matthew, na in love kay Jennifer, ay tumangging sumunod at nakiusap sa kanyang mga kaibigan na tumigil na. Hindi naapektuhan si Johnny, ipinasok niya ang baril sa bibig ni Jennifer, determinado na tapusin ang kanyang sinimulan. Nagawa ni Jennifer na itulak si Johnny at kinuha ang pepper spray bago tumakbo palabas ng bahay at patungo sa kagubatan. Sa pagsikat ng araw, nakasalubong niya ang 2 mangangaso at ipinaliwanag ang nangyari. Ibinunyag ng isa sa kanila na siya ay isang sheriff at sinamahan siya pabalik sa kanyang bahay. Sinabi ng sheriff kay Jennifer na ang mga lalaking umatake sa kanya ay nakagawa na ng mga katulad na krimen dati. Binanggit ni Jennifer na ang isa sa mga nang-atake ay may dalang baril. Napansin ng sheriff ang isang baso ng alak sa mesa at tinanong kung bakit siya may sobrang dami nito. Ipinaliwanag ni Jennifer na ito ay para sa 6 na buwang supply at umiinom lamang siya ng isang baso bawat araw. Naghinala ang sheriff na nagsisinungaling si Jennifer. Nang makita niyang mayroong kontrabando sa sahig, tinanong niya kung kanino ito, ngunit itinanggi ni Jennifer na sa kanya ito. Agad na naunawaan ng sheriff na nagsisinungaling si Jennifer at tumawag ng mga backup. Sinubukan ni Jennifer na ipaliwanag na totoong may naganap na pag-atake, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng sheriff. Inutusan siya ng sheriff na tumalikod upang siya ay mahahalughog. Nang sandaling iyon, hindi na angkop na hinawakan ng sheriff si Jennifer at hinawakan siya sa leeg habang pumapasok sina Johnny at ang kanyang mga kaibigan sa bahay. Napagtanto ni Jennifer na hindi siya tutulungan ng sheriff. Binalaan siya ng sheriff gamit ang kanyang baril at pinilit siyang sumayaw. Sinubukan nilang pilitin si Jennifer na sundin ang kanilang mga utos, ngunit tumanggi siya. Sa kanyang pagtanggi, sinuntok siya sa mukha. Sinubukan ni Johnny na hikayatin si Matthew na gamitin si Jennifer, ngunit patuloy na tumanggi si Matthew, kahit pa siya ay tinutuksong duwag at mahina.
Binalaan ni Johnny si Matthew na kung hindi siya susunod, papatayin niya si Jennifer. Dahil sa takot para sa buhay ni Jennifer, napilitan si Matthew na sundin ang utos at hinubad ang kanyang pantalon at may ginawa kay Jennifer. Matapos ang insidente, iniwan nila si Jennifer na nakahandusay sa sahig. Nagawa niyang bumangon at humingi ng tulong ngunit muling nakasalubong ang mga lalaki sa labas. Binuksan ni Stanley ang kamera at sinimulang i-video ang mga lalaki habang palitan nilang ginawang bagay si Jennifer. Pinipilit ni Jennifer na bumangon at dahan-daang lumakad palayo habang ang kanyang mga humahabol ay malapit sa likuran niya. Naabot niya ang isang tulay at tumalon sa ilog. Naghahanda ang sheriff na barilin siya sa sandaling makita, ngunit hindi na siya muling lumitaw. Sinira ng sheriff ang videotape at inutusan ng iba na pumunta sa bahay ni Jennifer at sunugin lahat ng kanyang mga gamit. Iniutos din niya na buwagin ng lubos ang kanyang kotse at hanapin ang kanyang katawan araw-araw. Umuwi ang sheriff araw-araw kung saan siya sinalubong ng kanyang asawa at anak na babae. Kinabukasan, binisita niya si Earl, ang may-ari ng bahay na inupahan ni Jennifer, at sinabi sa kanya na umalis na si Jennifer sa bayan. Natutuwa si Earl dahil hindi na niya kailangang ibalik ang pera ni Jennifer. Samantala, napagpasyahan ni Johnny at ng kanyang mga kaibigan na itigil na ang kanilang paghahanap dahil naniniwala silang hindi na nila matatagpuan ang katawan ni Jennifer. Gayunpaman, nananatili si Matthew sa tabi ng pampang, umaasang buhay pa si Jennifer. Ilang araw ang lumipas, tinawagan ni Earl ang sheriff upang i-report na nawawala si Jennifer. Binanggit niya na tumawag ang kaibigan ni Jennifer at sinabing hindi sumasagot si Jennifer sa kanyang mga tawag sa loob ng isang linggo. Hiniling ni Earl na tawagan ng sheriff ang kaibigan dahil siya ang huling nakakita kay Jennifer. Kinabukasan, sinabi ni Stanley sa kanyang mga kaibigan na nawawala ang videotape. Ipinaliwanag niya na sinira ng sheriff ang isang walang laman na kaset, hindi ang totoong tape. Galit na galit si Johnny at sinubukang bugbugin si Stanley ngunit pinigilan siya ni Andy. Kinagabihan, natuklasan ni Johnny ang isang patay na ibon sa kanyang pintuan at inisip na ito ay biro lamang ng isa sa kanyang mga kaibigan. Labis siyang nainis sa tanawin na ito kaya't nagpaputok siya ng ilang beses dahil sa galit. Kinabukasan, umuwi ang sheriff at nakakita ng videotape sa mesa. Bagaman hindi pa ito napapanood ng kanyang asawa, tinungo ng sheriff ang kanyang grupo at tinanong kung sino ang nag-iwan ng tape. Nalaman niyang iniligtas ni Stanley ang recording at hinarap siya ng sheriff, isinusubo ang tape sa kanyang bibig. Naniniwala si Johnny na si Matthew ang may kagagawan nito, iniisip na ito ay dahil sa pag-ibig ni Matthew kay Jennifer. Inutusan ng sheriff ang mabilisang paghahanap kay Matthew. Samantala, si Jennifer na nakaligtas at nagtago sa isang abandonadong bahay ay inakit si Matthew doon. Nakatira siya sa bahay at nagbabalak ng kanyang paghihiganti. Humingi ng paumanhin si Matthew, sinasabing gusto niyang tulungan si Jennifer. Pinaupo siya ni Jennifer sa tabi niya at sinabi na naniniwala siya kay Matthew. Ngunit biglang kinuha ni Jennifer ang isang lubad at inatake si Matthew. Sa parehong oras, inanyayahan ng sheriff si Earl na sumama sa kanya para sa pangangaso. Habang naglalakbay, binigyan niya si Earl ng malakas na alak bago siya binaril. Nang patay na si Earl, bilang tanging saksi, inilatag ni Jennifer ang bitag para kina Andy at Stanley. Naghiwalay sila at nahulog si Stanley sa bitag. Natagpuan ni Andy ang kanyang nasaktang kaibigan at nalilito kung ano ang nangyayari. Bigla na lang tinamaan ni Jennifer si Andy sa ulo at nawalan siya ng malay. Nang magkamalay si Andy, natagpuan niya ang sarili sa isang nakakatakot na sitwasyon. Dumating si Jennifer, binuksan ang tubig, at nakatali si Stanley sa isang puno. Kinuha ni Jennifer ang kamera ni Stanley at sinimulang i-record ang nangyayari. Nilapitan niya si Stanley at ginamit ang mga kawit upang pilitin ang kanyang mga mata na bamuka bago binuhusan ng mga lamang loob ng isda. Binalikan ni Jennifer si Andy na ininsulto siya at nagsabing hindi siya natatakot. Ibinuhos ni Jennifer ang ilaw sa tubig at inalis ang stick, na nag-iwan kay Andy na humihingi ng tawad. Hinintay niya hanggang mawalan ng lakas si Andy at sa huli, bumagsak ito sa tubig na punong-puno ng buhay. Samantala, inatake ng mga uwak si Stanley, tinutuka ang kanyang mukha. Matapos tapusin si Stanley, pinuntirya ni Jennifer si Johnny. Inakit niya ito sa isang bitag at itinali. Una, inutusan ni Jennifer si Johnny na ipakita ang kanyang mga ngipin at pagkatapos ay sinimulan niyang tanggalin ang mga ito. Sa kabila ng patuloy na pang-iinsulto at pagbabanta ni Johnny na tatakas siya at papatayin si Jennifer, hindi ito natitinag at hindi pinansin ang kanyang mga sigaw. Kinuha ni Jennifer ang gunting at ginamit ito kay Johnny, na iniwang nagdurugo hanggang sa mamatay. Ang sunod na target ni Jennifer ay ang sheriff. Nagbihis siya bilang isang guro at binisita ang bahay ng sheriff. Nang dumating ang sheriff, sinabi ng kanyang asawa na naglakad ang kanilang anak na babae kasama si Jennifer.
Nagmadali ang sheriff patungo sa parke kung saan siya tinamaan ni Jennifer at nawalan ng malay. Nagising siya sa isang abandonadong bahay na nakababa ang kanyang pantalon. Itinali ni Jennifer ang trigger ng baril sa kamay ng sheriff. Sa kabila ng kanyang pagsusumamo para sa awa, patuloy siyang tinutuya ni Jennifer. Siya ay umalis at maya-maya ay narinig ang tunog ng putok ng baril, at dito nagtatapos ang pelikula. Sana'y nagustuhan ninyo ang aming recap video. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification button upang makatulong sa paglago ng aming channel.